As of the recording of this video, tahimik na naman po ang Israel. No? Pansin po niyo, wala tayong masyadong balita. Imbes, marami tayong mga bagong balita ngayon na inaabangan rather than doon sa balita ngayon sa Israel. Wala po, no? Ayan po ang sinasabi ko. Sabi ko, this is the perfect time for me to make this video para ipakita ko po sa inyo na may time na pag-uusapan yan, may time na hindi. Tulad ngayon, hindi. Tahimik. Pero, makinig po mabuti, importante po ito, ang Word of God, nananatiling Word of God. Nananatili yung mga katotohanan na mangyayari na nakasulat pa rin sa Bible. At ang mga nakasulat pa rin sa Bible ay totoo at ganap na mangyayari pagdating ng itinakda ng Panginoon. Tayo, we are thankful every day. We live by the grace of the Lord Jesus Christ. We are being filled with this love. Yes, pag-ibig niya, grabe. Sa araw-araw nating buhay, ang nakikita po natin ay panay kadakilaan ng kanyang puso para po sa atin. Pero ang mga bagay na nakasulat sa Bible, sa kanyang takdang panahon ay magaganap. Israel pa rin ang magiging talaorasan natin upang masaksihan kung ano ang mga ganap. Okay? So, meron pong malaking kaugnayan ng bansang yan sa end times. Diyan nagsimula lahat at diyan din po magtatapos ang lahat. Okay? At nang magkatawan tao ang Diyos, diyan po siya nanirahan. Di ba? At diyan po siya naipako at muling nabuhay. At muling darating diyan. Muling babalik diyan. Amen? Sa kanyang millennial reign. So, let's have the right attitude. Anong gusto ng Panginoon habang hindi pa na-unfold ang mga bagay niyan? Well, let's continue to share the good news. The good news is the gospel of the Lord Jesus Christ, finished work on the cross. Ibig sabihin, wala tayong ginawa, pinagkalooban tayo, binihisan tayo ng kanyang katuwiran, yung righteousness niya. That's why our righteousness is the righteousness of God in Christ Jesus. Sa atin po ibinihis yan. So napakapalad mo po kung tayo, napakapalad po natin dahil mga Kristiyano na po tayo. Batid natin ang katotohanan, no? Na yung ginawa lang ni Kristo sapat na para tayo pumasalangit at tayo pumunta roon. Hindi ang mga mabubuting gawa natin, hindi ang anumang mabubuting bagay na pwede natin gawin at lalong hindi ang relihiyon ang may susi para makapunta tayo ng langit, kundi si Hesus Kristo lamang po. Jesus Christ is very important sa buhay ng isang tao. Merong isang void sa puso ng isang tao na hindi kayang i-feel ang kahit na ano. Only Christ can feel that. At kung ikaw ay born again na tulad ko, na born again tayo, naka-feel na ang puso natin, na dati ay wala pa dyan si Kristo, pero ngayon nandiyan na po siya sa atin. Okay? So tayo po mga mananampalataya, ang kanyang kamay dito sa lupa, tayo ang kanyang mga paa dito sa lupa, at kanyang mga bibig dito sa lupa. Okay? Let us proclaim, let us share. Huwag nating isara mga bibig natin. Huwag tayong mangompromiso. Ibahagi natin na mahalagang maligtas ang bawat isa. Na mahal ni Jesus ang bawat isa. Okay? And the world can only hear Jesus through us. Tayo mga ambassadors niya. We are the ambassadors of Christ. Okay? And I truly believe, built-in na po sa atin yung desire na i-share ang biyaya ng Panginoon sa iba. Hindi na po natin kailangan na magsabi, pupukpukin pa tayo, uy, punta ka doon. No, hindi po ganyan. Christianity is not like that. Christianity is all about Jesus. Okay? At ang dahilan bakit tayo gumagalaw ay ang Holy Spirit na built-in na po sa atin. Hindi na po umaalis. So, we need to share Jesus bago ma-unfold ang mga bagay na ito. Kasi ang rapture po magaganap kung kailan maayos ang lahat. Rapture will happen. Kung akala ng tao lahat ay maayos, walang problema, okay? Tutok ka sa trabaho mo, tutok ka sa ginagawa mo. I mean, doon magaganap ang mga bagay ng Biblia. Propesiya ng Biblia rather. Susunod na po ang rapture. Hindi po siya isang prophecy, kundi isang revelation. Okay? Isang revelation. It's an imminent revelation that will happen anytime soon. Sapagkat
pag alam na ng Panginoon, of course, alam ng Panginoon yan kung kailan yung mga bagay-bagay, kung kailan magaganap at kung kailan mangyayari. The best is, let us focus on Jesus. Let us focus on sharing the good news. Dahil yan po ang mahalaga sa mga panahon ito habang nasa church age pa tayo, or should I say, habang may panahon pa. Tandaan ninyo, pag nag-rapture na po, mahuhuli na po ang lahat para dun sa mga taong naiwan. Yun lang po sa araw na ito. God bless.